Hello mga suki, my name is Doris, ang babaeng hindi napapagod. For today's video mga suki, i-reveal ko lang sa inyo kung paano yung sinasabi kong nakapagnegosyo ako nang walang puhunan. Marami kasi nagtataka mga suki, hindi naman daw totoo yung sinasabi ko na wala akong puhunan nung nagsimula ako ng hardware. Hindi naman totally wala mga suki. Meron din pero maliit lang. Pandemic pa kasi yun nung nagsimula ako. Nagtry ako magtinda sa harapan ng pwesto ko. Actually, bawal yun eh. Pero alam mo na, sanay naman tayo dyan sa pagpapasaway sa bangketa. Mula nung nagbukas ako, wala pa isang linggo, ubos na yung paninda ko sa loob. Kaya yun, naghanap ako ng mabibilhan ko. Halos araw-araw yun, namimili ako doon sa supplier ko. Namimili ako mag-isa. Ang sarap kayang bumiyahe ng mga panahon na yun kasi ang luwag-luwag ng kalsada. Pero habang nagtitinda ako nun, pinapagawa ko naman yung bahay namin. Kaya hindi rin ako nakaipon. Wala akong naitabi. Kaya nung nag-decide akong magtayo ng hardware, wala na rin akong pera. Pero dahil nga sa malakas ang loob ko, kahit wala akong hawak na pera, sinubukan ko pa rin. 30,000 lang yung binayad ko nun sa pwesto ko. Tapos sinimulan ko nang ipagawa yung pwesto. Pero yung totoo, wala akong hawak na pera nun. Malakas lang talaga ang loob ko kasi alam ko marami akong taong malalapitan. In short, umutang ako nang pinangsimula ko pero maliit lang yun. Yung ibang pera kasi nanggagaling na dun sa pwesto ko sa footwear. Pinayagan na kami nun magbukas. Meron naman akong tendera kaya naiiwan ko rin naman. Kaya ayun, natutukan ko yung hardware. Sa una talagang napakahina pa. Pero dahil may bumibili naman, kaya pinagtiyagaan ko. Alam ko kasi na yung pwesto na yon ay dati ring may hardware. Kaya alam ko na lalakas din yun. Doon ko na-discover na may mga umiikot palang mga ahente. Kaya ayun. Hanggang sa nakapag-build na ako ng relationship sa kanila. Nagtitiwala na sila sa akin, binibigyan nila ako ng terms. Hanggang sa napapaikot ko na. Kukuha ako ng item sa iba, tapos mabebenta ko. Tapos ibabayad ko naman dun sa mga naunang supplier. Ganun lang yung sekreto. Kailangan marunong ka ng tinatawag na cash flow. Paiikutin mo lang ng paiikutin yung perang dumadating sa'yo. Kailangan lang talaga marunong ka magtipid. Kailangan priority